Kahit nalumpo ang batang ito, gayon pa man ay nagtataglay siya ng kakaibang talino. Hahadlangan naman ito ng mga mapanghusgang mga tao. Sapat nga ba ito para hadlangan ang kanyang mga pangarap sa buhay? Halo-halo ang mababasa sa kanilang mga tingin. Habang tulak ng marahan ng ina ang upuang digulong ni Lila papunta sa kanyang silid-aralan, maraming mata ang nakatingin sa kanyang kalagayan. Halo-halo ang mababasa sa kanilang mga tingin. May naaawa, nagugulat, nagtataka, at ang hindi maiiwasan ang panghuhusga. Simula pagkabata, hindi nabigyan ng tsansa na makapaglakad si Lila dahil sa sakit nito sa buto. Dahilan upang sa loob ng 13 taon ay naroon lamang siya sa kanyang upuang digulong. Ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi niya tuparin ang kagustuhan niyang makatungtong sa eskwelahan at makapag-aral. Hindi na lamang niya pinansin ang tingin ng mga estudyante. Palibhasa ay unang araw niya ngayon sa high school. Alam niyang hindi maiiwasan na pagtinginan siya ng mga tao. Sanay na siya sa ganoong mga tingin at inaasahan niya na ang mga bagay na iyon. Lumingon siya sa kanyang inang si Carmen. Tingin na parang nagsusumbong at natatakot. Nginitian lamang siya ng kanyang ina at tinapik ang kanyang balikat na para bang sinasabi nitong magiging maayos din ang lahat at huwag siyang matakot. Huminga siya ng malalim at yumuko na lang si Lila para hindi niya na makita ang mga estudyante na nakatingin sa kanya. Dahil kailangan pang umakyat sa pangalawang palapag upang makarating si Lila sa kanyang silid, walang alinlangan na kinuha siya ng kanyang ina sa upuang digulong at binuhat kahit pa nagdadalang tao ito. Isang guro naman ang nagmagandang loob na kunin ang kanyang upuan at dalhin paakyat kasunod nila. Ang unang araw niya sa eskwelahan ay mistulang naging walang hanggan dahil sa mga natatanggap niyang tingin. Wala siyang nagawa kundi yumuko at manahimik. 3 araw ang lumipas at napagpasyahan na ilipat ang kanilang silid sa unang palapag dahil hindi pwedeng magpatuloy ang ganong sitwasyon ni Lila at ng kanyang inang nagdadalang tao. Hindi nila pwedeng hayaan na mahirapan sila o hindi kaya maging resulta ng pagkalaglag ng batang nasa sinapupunan ni Carmen. Matalino si Lila. Madalas siyang sumagot sa klase. Pero hindi nakakatakas sa pandinig niya ang mga pabulong na komento ng kaniyang mga kamag-aral. Naku, bida-bida. Sa talino bumabawi kasi lumpo. Matalino nga, hindi naman makalakad. Pinilit niyang manahimik at huwag na lamang patulan ang lahat ng kanyang naririnig. Sa isip niya, hindi niya kailangang magpa-apekto dahil alam niyang kaya niyang patunayan ang sarili niya at kahit palumpo siya o hindi makalakad. Nasasaktan siya kasi totoo iyon. Kaya wala siyang magawa kundi tahimik na lamang na umiyak sa bisig ng kanyang ina, oras na makauwi sila o hindi naman kaya ay magdamag siyang iiyak sa kanyang kwarto. Isang umaga, habang naghahanda siya upang pumasok at kasabay niyang kumakain ng ina, naisipan niyang tanungin ito tungkol sa bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Ma, hindi ka ba napapagod sa kalagayan ko at alagaan ako? Napatigil ang kanyang ina sa pagkain at tumitig sa kanya sa kabumuntong hininga ito at ngumiti ng tipid. Napapagod, pero hindi ako susuko para sa iyo. Hinding-hindi ko may isipang sumuko dahil nakikita kong nagsisikap ka. Na sa ganyan ka mang kalagayan, ipinagpatuloy mong lumaban. Malakas ka, kaya dapat
ay malakas din ako. Ang mga salita ng kanyang ina ay naging dahilan pa upang mas maging matatag siya. Hinayaan niya ang lahat ng kanyang mga naririnig mula sa iba at ipinagpatuloy ang mga ginagawa niya. Nag-aral siya lalo ng mabuti. Ang mga masasakit na salitang naririnig niya ay ginawa niyang motibasyon upang lalong magsikap. Lila de la Cruz M. Nagkamit ng unang karangalan, pinakamahusay sa Ingles, matematika, Filipino, sining, at araling panlipunan. Nagkamit ng unang karangalan sa malikhaing pagsulat. Nagkamit ng natatanging karangalan mula sa gobernador. Nagtuloy-tuloy pa ang pagtawag sa pangalan ni Lila para sa iba't ibang karangalan na kanyang nakuha. Walang tigil sa pagbuhos ang luha ni Carmen dahil sa sobrang paghanga sa anak. Napuno ng palakpakan ang buong eskwelahan mula sa mga estudyanteng hindi napigilang humanga sa kanya. Hinayaan niyang ang kanyang tagumpay ang mag-ingay para sa kanya at hindi nagpapa-apekto sa mga tao sa kanyang paligid. Ang mga panghuhusga ay magandang gawin upang motibasyon sa buhay, upang mas lalong magsikap at patunayan ang sarili na kahit anumang salita ang marinig, hindi ka babagsak. Para kay Lila, kailanman ay hindi magiging hadlang ang kanyang kapansanan sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Panalo ang taong sumusubok na lumalaban. Mga aral ng kwento. Huwag maging mapanghusga sa kapwa. Hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Matutong pahalagahan ang pagsisikap ng iba. Lahat tayo ay patuloy na sumusubok at lumalaban sa buhay. Maging matatag sa lahat ng hamon sa buhay. Gawing motibasyon ang mga negatibong pag-uugali na nakapaligid sa atin. Huwag nating hayaan ang ibang hadlangan ang mga pangarap natin sa buhay. Lagi nating tatandaan, nangangarap tayo at lumalaban para sa ating sarili at mga mahal sa buhay. Hindi para sa ibang taong ang gusto lamang ay tayo ay sumuko.